In Isaiah 55:6-7, the Bible says, "Seek ye the Lord while he may be found. Call upon him while he is near." Inyong hanapin ang Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Sitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit. "Let the wicked forsake his way," verse 7, "and the unrighteous man his thoughts. Let him return to the Lord, and he will have mercy upon him, and our God, for he will abundantly pardon." Lisanin ang masama, ang kanyang lakad, at ng liko, ang kanyang mga pag-iisip, at manumbalik siya sa Panginoon, at kaaawaan niya siya at sa aming Diyos, sapagkat siya'y mapagpatawad ng sagana. Palakpakan po natin ang salita ng ating Panginoon. Please be seated, mga kapatid. Welcome to the house of the Lord once again. Church, allow me to preach to you today about God's generous offer. Ang handog ng Diyos sa ating lahat, mga kapatid. Salamat sa ating Panginoon at tayo po'y narito para pumuri, sumamba sa Diyos. At meron pong handog ang Diyos sa bawat isa. At ito po, mga kapatid, ay mababasa po natin sa Isaiah 55. Ito po ay napakagandang kabanata galing sa Lumang Tipan. And the book of Isaiah 55 focuses on God's free and abundant offer of grace and mercy. Alam niyo, mga kapatid, pag inisip natin ang ating Panginoon, siya po ay una nagbigay ng awa sa bawat isa. Sabihin nating mercy. At binigyan din tayo ng biyaya. So, hindi po pwede magkaroon ng biyaya muna bago ang awa. So, paano siya nagkaroon ng awa sa atin? Doon po muna nagsimula sa kanyang steadfast love. Yung kanyang pagmamahal sa atin. We are unlovable, but the Lord loved us instead. Rather, mga kapatid, minahal tayo ng ating Panginoon. Sabi nga, "For God so loved the world." Amen. Hallelujah. Palakpakan po muna natin muli ang ating Panginoon. Hindi ko po narinig, mga kapatid. Palakpak ulit. Salamat po. Ito po'y para sa Panginoon. So because of God's love, there is mercy. And because there is mercy, there is grace. At ito po'y hinandog na ang ating Panginoon, mga kapatid, sa bawat isa. Nung una pa man din. At the Bible says, mga kapatid, the offer of grace and mercy is for all who are thirsty and hungry. At mga kapatid, doon po sa mga nagkakaroon ng kabigatan, ay tinawag ng Diyos na mga uhaw at gutom. At sa ating isipang pisikal, natural yung paggutom na kakain na, pag uhaw na, iinom na ng tubig. Pero yung binabanggit dito, mga kapatid, ay higit pa sa pangangailangan pangkatawan o pisikal. Kundi ito po, mga kapatid, ay malalim na ibig sabihin. Dahil kung ating pong tutunghayan at babasahin isa-isa ang verses na nasa Isaiah 55, mapapansin ninyo na sinabi, kumain ka, uminom ka, na wala ka namang babayaran. So wala kang magagawa, mga kapatid, sa lupang ito na wala pong bayad. Lahat po ay kailangan bayaran, mga kapatid. Amen? Pero meron pong offer ang Diyos sa atin mula nung una't una pa na siya po ay magbibigay sa atin ng pagpapatid uhaw at kabusugan na wala po, mga kapatid, kapalit, liban lang sa pagsisisi, liban lang sa reconciliation. May kondisyon ng Panginoon. Wala pong bayad, pero kailangan magpakita ka ng tinatawag na patotoo na ikaw nga ay handang magpasakop sa Kanya by way of repentance. First, mga kapatid, an invitation for abundance. Maganda, mga kapatid, ang layunin ng Lord. Ayaw ng Diyos na merong pong naghihirap sa atin. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na tayo po ay naghihikahos at tayo po ay maging mistulang mga pulubi at napakababa ang ating kalagayan sa lipunan na
ginawa naman ng ating Panginoon dito sa lupa. Gusto niya, mga kapatid, may paanyaya siya para sa kasaganahan. Hallelujah! Meron siyang plano para umasenso ang mga tao. At mga kapatid, hindi po ko ito sinasabi dahil ang pastor nyo ay prosperity preacher. Hindi po. Sinasabi ko po ito dahil sabi po ng Biblia. Meron siyang hinahandog sa atin at tunay nga ng ating Diyos ay provider. Muli, palakpakan natin, mga kapatid, ang ating Panginoon. There is an invitation of abundance. Kung babasahin po natin, mga kapatid, ang verse 1, mga kapatid, up to 3 ng Isaiah. Sana po ay mayroon po kayong mga Biblia na dala-dala ngayon. Praise God. Pati ang aking Bible na basa, hindi ko alam paano nangyari ito. Praise God. But anyway, basahin natin Isaiah 55, 1-3. Ano po sabi rito? Ho, every that one that thirsteth, come to the waters, and he that hath no money, come ye buy. And eat. You come buy wine and milk without money and without price. O lahat ng uuhaw, magsiparito kayo sa tubig, at siyang walang salapi, magsiparito kayo, magsibili at magsikain. Wala nang ang pera, magsisibili pa. Oo, kayo'y magsiparito, kayo'y magsibili, mga kapatid, ng alak at gatas ng walang salapi at walang bayad. Mga kapatid, mga kaibigan, gusto ko po muna paliwanag sa inyo, hindi po ito pagsabi na sige makisama ka sa mga inuman sa paligid dahil sabi rito bumili ka ng alak. Yung alak ditong sinasabi, mga kapatid, alak ng pagpapala. Ito po ay pure grape juice. Puro po, mga kapatid, na katas ng ubas. At wala po ito ni katiting na alcohol. Na kahit ikaw'y uminom nito, mga kapatid, hindi ka malalasing. Kaya wine po ang tawag dyan. Ang ibig sabihin ng mga unang panahon, mga kapatid, pag sinabi ng Lord, bumili ka ng wine. Ito po ay wine, mga kapatid, na walang bahid ng alcohol. Kasi itong wine na ito ay pure. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya nga, pag tayo po ay nagsasanta Cena, tayo po ay meron pong alak. Itong alak na to ay pure juice, mga kapatid, symbolizes the pure blood of the Lord. Kasi, mga kapatid, kaya nga meron naging problema sa Bagong Tipan, yung churches, mga kapatid, na nagsiinuman na hindi po alak na ayon sa salita ng Diyos, kundi yung alak na nakakalasing na. Noong unang panahon kasi dalawang bagay, may alak na tunay na alak, good wine ang tawag, pero meron ding alak na alam na natin sa panahon ngayon, yung po yung nakalalasing. Ang sinasabi rito, bibilihin mong alak, ito yung blessing. Nag-symbolize ng blessing, mga kapatid. At bibili tayo na wala tayong pera. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, mga kapatid, ito po ay spiritual. Nakagutuman at kauhawan, binibigyan na tayo ng offer that we can simply refuse. Ang ganda ng kanyang offer. Kaya sabi nga ng ibang mga gumagawa ng doktrina, irresistible grace. Hindi mo mahindian yung kabutihan na offer ng ating Panginoon. Palakpakan natin siya muli, mga kapatid. Ikalawa, ano't kayo'y nangugugugol ng salapi sa hindi pagkain at inyong gawa ay hindi makabubusog sa inyo. Pakinggan ako at magsikain kayo ng mabuti at mga lugod kayo sa katabaan. So nandun yung abundansya, mga kapatid, na gusto ng ating Panginoon na ihandog at ibigay sa atin. Inyong ikiling ang inyong tainga at magsiparito kayo sa akin. Oh my goodness, hallelujah. Kaya pa kayo, mga kapatid, kung kayo nasa church ngayon, kayo nasa tamang lugar. Kayo nasa tamang lugar. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Magsiparito kayo sa akin, sabi ng Panginoon, at kayo'y magsipakinig. At inyong kaluluwa ay mabubuhay. Hallelujah. Minsan, mga kapatid, no? Para sa iba, kabigatan yung pagpunta sa church.
Pero yung tunay na mananampalataya, may gana siya o wala, talagang pupunta at pupunta sa presensya ng Panginoon sa church kasi ito'y kailangan natin higit kesa kailangan ng Diyos. Bagamat gusto ng Diyos na may sumasamba sa Kanya, higit natin kailangan na sumamba sa Panginoon. Pagpapatunay na tayo naniniwala at hindi tumatalikod kailanman sa Kanya. Ano pa sabi rito? Makinig raw tayo at inyong kaluluwa ay mabubuhay. Hallelujah. At ako'y makikipagtipan sa inyo ng walang hanggan. At sa makatuwid bagay, ang tunay na mga kaawaan ni David. So ibig sabihin yung covenant na ginawa niya kay David, ganun rin ang covenant niya sa mga hinahandugan niya ng biyaya at awa. Purihin ang Panginoon. He is giving us the invitation, hallelujah, for abundance. Sabihin niyo sa inyong katabi, abundance. Abundance siya, mga kapatid, kumbaga sa Tagalog. The chapter begins with a powerful invitation to come and receive God's provision, symbolized by water, wine, and milk, all available without cost. Wala pong bayad. Binibigay ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, napakapalad ng mga taong tumanggap na nito. Those who are spiritually thirsty, hungry, parched, are all invited. Mahirap ka man, may kaya ka, o nasa gitna ka pa lang, o ikaw ay nagsusumika pa lang, o kagagraduate mo pa lang, kasisibol mo pa lang, kasama ka. Kasama tayo dito lahat, mga kapatid. Walang pinipili ang ating buhay na Panginoon. Ito ang kanyang handog. Lahat binibigyan niya ng tsansa. Praise the name of the Lord. May handog siya sa lahat. Pangalawa, meron siyang panawagan sa pagsisisi. Natural, mga kapatid, ibibigay niya ba ang bagay na mahalaga basta-basta na lang? Ang sabi nga sa in the New Testament, sinabi, mga kapatid, kung ikaw'y magbibigay ng mga magagandang salita ng Diyos, kailangan hindi po ito yuyurakan ng mga baboy. Kailangan yung tatanggap nito, mga kapatid, ay karapat-dapat. Mga taong tunay na nangangailangan at hindi mga tao na gusto lang makinig pero hindi naman sumusunod. Kinig lang na kinig. Nakikinig lang pero hindi naman nagagawa. Sa makatuwid, mga kapatid, sabi ng Bible dito, call to repentance, verse 6-7. Ang sabi rito, inyong hanapin ng Panginoon samantalang siya'y masusumpungan. Ito na po yung ating teksto. Habang siya'y masusumpungan, magsitawag kayo sa Kanya samantalang siya'y malapit pa. Lisanin ng masama. Oh my Lord, hallelujah. Layuan raw po natin ang masama, hindi yung lapit kayo ng lapit sa masama. Sa kanyang lakad at ng liko ng kanyang mga pag-iisip at manumbalik sa Panginoon at kaaawaan niya. Ano raw? Kaaawaan niya. Sino? Yung lalapit, manunumbalik sa Kanya. Oh, hallelujah. Praise the name of the Lord. Turn away from your evil ways. God is willing to forgive and comfort those who turn to Him. Yun ang maganda, mga kapatid. Hindi naman ibig sabihin nagkamali ka, habang buhay na yung pagkakamali mo ay mananatili. Kasi merong Diyos, yun ang maganda. May Diyos tayong pwedeng lapitan at para humingi tayo ng tawad. Pero kung tunay ka ngang nagsisi, ay hindi mo na iisipin na ulitin pa yung kasalanan inyo ng pinagsisihan. Kasi nga, kaya mo nga pinagsisihan Tatalikuran mo na. Palapakan po natin ang ating Panginoon. Ang pagsisisi ay pakikipag-ayos. You reconcile with the Lord. Church, if you don't know, ang pastor nyo, mga kapatid, tumanggap ako kay Lord December 13, 1976. Sino po yung pinanganak na 1976? Yung iba siguro sa inyo, sanggol pa, no? Wala, dugo ka pa lang, brother. I accepted the Lord in our chapel service, December 13, 1976. And I put it in my Gideon Bible, yung maliit na blue na Bible. Dinagay ko ron. Kaya hindi ko na nakalimutan. But after 9 years, I think that the date is, I'm not very sure, but
I think it's August 1985, in YMCA, I did not just believe the Lord, but I obeyed the gospel. I did not just believe who Jesus was, like what I did in December 13, 1976. But during 1985, doon ko po tinanggap yung bautismo sa pangalan ni Hesukristo. Nagsisi ako sa aking mga kasalanan, mga kapatid. At a month later, August or September, I think that's the time, I received the gift of the Holy Spirit. Hallelujah. That's why, mga kapatid, yung awit natin kanina, we want the Holy Spirit to fall on us, mga kapatid. So, malinaw, mga kapatid, na hindi ibig sabihin na niwala ka o sumama ka dyan sa church na yan, nagpupunta ka dun sa Metendicitas, etc. or sa mga cell group ng ibang mga churches, naniwala ka na. Reconciled na. Ikaw sa Panginoon. You have to repent. Kailangan ng pagsisisi. Yan po ang sabi, even in the Old Testament, Isaiah 55. The call for repentance is there. At mga kapatid, kaya tayo mga kapatid palaging pinapaalalahanan kasi hindi lang paniniwala kundi pagsisisi. Believing and obeying the gospel go hand in hand. Dalawa po ito na magkasama. We should experience both in order to be fully born again. Born not just of water, but of the Spirit. Oh, praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord. Woo! Third, ang Isaiah 55, in the whole chapter, there is emphasis on God's ways. Meron pong diin upang para sa mga paraan ng Diyos sa ating buhay. Ibig sabihin, pag tayo po ay mananampalataya, hindi po natin pwedeng walain sa ating isipan na ang ating isipan ay limitado kumpara sa unlimited wisdom, knowledge ng ating Diyos. Do you agree with me? Now, walang tutulad sa katalinuhan ng Panginoon. For my thoughts are not your thoughts. Verse 8 to 9. Ang isip raw ng Panginoon na hindi nating isip, nor are your ways my ways, says the Lord. For as the heavens is higher than the earth, so are my ways higher than your ways. Oh, hallelujah! Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, na inyong mga lakad ay aking mga lakad, sabi ng Panginoon. Praise God. Lalong mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa sa mga lakad at aking mga pag-iisip kaysa sa inyong mga pag-iisip. Palakpak. Woo! Church, these verses encourages us to trust in God's wisdom. Atin pong mapapansin na hinahamon tayo ng ating Panginoon na magtiwala, mga kapatid, sa katalinuhan ng Panginoon at kanyang paggabay even when things are not immediately clear to us. Minsan nagtatanong tayo at hindi po masama magtanong, lalo na kung may paggalang naman. At yung pagtanong natin ay para lang malaman natin yung hindi natin alam. Hindi natin siya kine-question, hindi natin siya winawalang galang. Kundi nagtatanong tayo, Panginoon, bakit po ganito nangyayari? Kasi hindi na natin naiintindihan. Pero mga kapatid, we don't always understand what God is doing. Hindi natin naiintindihan palagi kung anong ginagawa ng ating Panginoon. We struggle to understand why He allows tragic things to happen to godly people who have already suffered plenty. Magtataka tayo, mga kapatid, yung mga tapat patila ang dumadaan sa matinding pagsusubok, kasusubok lang nung nakaraan. Eto na naman, katakataka pero totoo, nangyayari. Kaya minsan, hindi natin lubos maisip, bakit ganito nangyayari? We struggle to understand why He allows this to happen. And we speculate about why unbelievers seem to have such a happy, easy life compared to us. Minsan iniisip natin, mga kapatid, bakit tila yung mga masasamang tao pa
Kaya napakarami natutukso. Kasi parang pareho lang eh. Ano bang pagkakaiba ng mananampalataya? Siya, hindi mananampalataya, mas ayos ang buhay niya. Tila wala siyang problema. Hindi binabaha yung kanyang kotse, ang taas. Ang aking ang liit-liit, kaya konting baha lang, parang lagpas bubong na. No? Kaya nagtatanong mga kapatid tayo. At mga kapatid, ang kagandahan naman dito, God's ways are not our ways, are they? Totoo ba na sinabi ng Diyos na yung kanyang lakad, kanyang isip ay hindi natin isip at ating lakad din? Na yung kanyang lakad at isip mas mataas kesa sa ating kaalaman at naaabot? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Doon pa lang meron ng mensahe ang Diyos sa atin. Meron tayong di alam. Kaya tayo nagtatanong sa Kanya. Ang maganda, alam niya lahat. Pero kung hindi niya sabihin sa atin ang dahilan, huwag tayo magtatampo. Basta alam niya ang dahilan. At sasabihin niya yan sa atin pag tayo pumasok na sa langit. At gusto mo magtanong, mga kapatid, frequently asked questions. Sasagutin tayo ng Lord. Kailan? Pag tayo'y nandun na sa langit. Anong klaseng Diyos, mga kapatid, meron tayo? Kung lahat ng mga mangyayari ay sinasabi niya sa atin, magkakagera dito sa Asia, handa kayo o ganito, ganyan, ganito, o lalabas na ganito, numero, etc. Anong klase, mga kapatid, buhay meron tayo? Pero ang Diyos, iba sa lahat ng Diyos, mga kapatid. Kung meron man siyang nililihim, para sa kabutihan natin yon, kasi hindi rin natin maintindihan kung lahat ng sagot sasabihin niya sa atin. Panginoon, bakit mo ito ginawa? At sinagot tayo, hindi mo pa rin maiintindihan. Kaya minabuti ng Diyos, wag na lang ipaalam. At kung hindi niya man ipaalam, salamat pa rin, Panginoon. Dahil by faith, naniniwala ako, alam mo ginagawa mo, at hindi mo ako iiwanan. Hallelujah. Sa kung anong kalagayan ko. Neither as his thoughts, hallelujah, our thoughts. Our God knows the big picture. Sa atin, mga kapatid, gusto ko kailangan, ito na ang plano ko ganito na ang inabot ko, dapat ganito plano ko Short-sighted tayo, ito na agad pinaplano. Ang tanong, handa ka na ba? Yung iba, mga kapatid, they don't plan. That's why they plan to fail. Walang kaplano-plano. Basta ikaw ito nang gagawin natin plinano mo ba yan? Handa ka na ba? Hindi pa. Ito, payo ko sa iyo. Umasa ka kay Lord. Sumangguni tayo kay God. Kasi yung kanyang pamamaraan, higit na mas maganda pa rin kesa sa ating pamamaraan. Huwag tayong magmagaling. Huwag tayong magmagaling. Hallelujah. Kay God pa rin. Mahina ang palakpak. Lord, raise our thinking. Panginoon, itaas mo ang aming mga isipan na hindi maging mababaw at superficial ang aming pagkakaunawa sa inyong salita. Na yung taas at ganda ng inyong salita ay maunawaan namin. Ang sabi sa Romans 11:33 reminds us, on all the depths, o kalaliman ng mga kayamanan, ng karunungan at kaalaman ng Diyos, ang sabi sa Tagalog. O hindi matingkalang mga hatol niya at hindi malirip na kanyang mga mga daan. On all the depths of the riches, both the wisdom and knowledge of God. How unsearchable are your judgment and His ways past finding out. Hindi mo talaga maarok yung kalaliman ng kaalaman at karunungan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang sabi rito, we cannot imagine the magnitude of God's love for us. Hindi natin masukat, hindi natin maarok. And neither can we measure the depths of His wisdom and knowledge. Hindi natin maunawaan yung lalim ng kanyang kaalaman. Sabi nga, the law of the Lord is perfect. Ano raw? Ang batas ng Diyos ay perfecto. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The statutes of the Lord are right.
Walang mali sa kanyang salita. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. Hindi magkakamali ang Panginoon. Hindi siya makakalimot. Ang sabi nga ng Bible, the Lord never slumber. Nakakatulog ka na, nagbabantay ka ng bata, pero mas nauna ka pa nakatulog. Ang Diyos, hallelujah, ang nagbabantay ng iyong anak, na hindi mapaano, na hindi ma-aksidente. Gising ang Panginoon, samantalang tayo'y tulog. Oh, hallelujah, He never slumbers. Purihin ng Diyos. The judgment of the Lord are true and righteous altogether. Nalulungkot tayo mga kapatid dahil meron pong sinabi sa Korte Suprema na yung impeachment ay hindi raw po constitutional. At ginagalang po, ako po bilang pastor, ginagalang ko po ang matalinong desisyon ng Korte Suprema dahil sila po'y Supreme Court. Kung may problema sa Senado, sa Kongreso, co-equal po sila, talagang nilalapitan ang Korte Suprema. Kasi kunwari ikaw ay may kaso sa lower court, sa Court of Appeals, inaakyat sa Korte Suprema. Kaya ako naman sinasabi, dapat po natin respetuhin. Kasi mga kapatid, hindi dahil ako ay maka-BP. In fact, hindi ko po gusto ang BP mga kapatid, but we don't have time in politicking here at the pulpit. What I'm just saying mga kapatid, kung natapos po ang impeachment dahil sa technicality, sinasabi naman ng mga hukom na hindi naman po pinapasawa po lang sala yung BP. Nawala lang kasi yung technicality. Ano yung technicality? Just one impeachment complaint every year. So yun lang po. Ganun lang kababaw or kalalim yung dahilan bakit po na-suspend yung impeachment. Wala namang connection yan sa batas ng Diyos. Wala pong ganyan pagkakamali o technicality sa batas ng Diyos. Because the law of the Lord is perfect. Oh, hallelujah! Yun naman ang maganda sa batas ng Diyos. Give me wisdom. Sana ito na maging panalangin natin. Ito yung panalangin ni Haring Solomon, no? 2 Chronicles 1:10. Give me wisdom and knowledge that I may go out and come before these people, for who can judge this great people of yours? Bigyan mo ako ng karunungan, Panginoon, kapantasan. Kasi kanino pa tayo hihingi kundi dun sa, di ba, tunay na matalino at tunay na magbibigay at naghahandog naman ng karunungan at gabay. Sabi pa po rito, for the Lord give wisdom, for His mouth come knowledge and understanding. Proverbs 2 verse 6. Saan ang gagaling ang kaalaman? Sa Diyos na buhay. The Lord can teach us so much, yet we are often content with only shallow relationship and superficial understanding of Him. Mga kapatid, how tragic to be satisfied with so little when so much is available to all of us. O bakit ka kontento sa katiting, samantalang napakalalim pa ang pwedeng ibigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya yapusin natin mga kapatid kung anong pwede nating makuha sa kaalaman at katalinuhan ng Panginoon, samantalang ang kanyang kaalaman na higit talagang mas mataas kaysa sa atin. Ang kanyang mga lakad, iba po sa lakad nating mga tao. Purihin ang pangalan ng ating Panginoon. Woo! Praise the name of the Lord, church. 2 Timothy 3:7-8. Ngunit mga kapatid, hindi po lahat ng tao, kahit na malinaw na ang dapat natin lapitan at yung handog niya, huwag nating iisantabi, kundi ating tanggapin ng buong buo. Sabi po sa Bible, 2 Timothy 3:7-8, people mention Jannes and Jambres, ever learning but never arriving. Narinig niyo ako? Palaging nag-aaral, palaging nakikinig, palaging nagseseminar, palaging dumadalo sa mga sari-saring mga pag-aaral.
pero hindi natututo, hindi lumalago. At sabi rito, accumulated much information without understanding implication. Narinig niyo ako mga kapatid? Ang dami niyang information alam, pero hindi naman niya ma-realize yung implikasyon ng alam niya. Yun po itong mga taong ito, Jannes and Jambres. Sino ba itong mga taong ito? Ito po ang mga opositor, kumukontra kay Moses sa panahon nung nasa Egypt pa ang mga Israelita. They are knowledgeable in sorcery and magic. Marunong sila rin maggawa doon sa tungkod. Kaya nilang gawin rin ahas. Pero katakataka, pero totoo. Nung sabi mga kapatid ni Moses, etong ahas, etong tungkod maging ahas, boom! Ay, grabe. Ay, kaya rin namin yan, luma na yan, sabi ng mga taga ron. O ito, puk! Ay, meron ring ahas. Ang daming gumawa mga kapatid. So, hindi lang pala si Moses ang makapangyarihan, lumalabas. Pero alam niyong ginawa, mga kapatid, yung ahas ni Moses, nilulun lahat yung mga ahas, mga kapatid, na nilikha ng mga Egyptian magician. Kasi yung magic, gawa po yan ng tao, man-made. Galing po sa mga bulong, galing sa mga kung ano-anong mga tinatawag na mga orasyon. May magic po, gawa ng tao. Pero ang mirakulo, himala, gawa ni Jesus. Gawa ng Diyos. Ibang-iba po yan. Oh, hallelujah! Praise the name of the Lord. Ito po mga taong ito, wasn't enough to lead them to the truth and righteousness. Kung ikaw ba, yung Egyptian na merong tungkod, naging ahas yung tungkod mo, di makapangyarihan din, di ba? Pero kung paano kung yung katunggali mo, yung ahas ng katunggali mo, kinain yung ahas mo, anong dating sa'yo nun? Di ba ibig sabihin, mas makapangyarihan itong si Moses kaysa sa'yo? Kaso hindi eh. Wala silang natutunan. Hindi pa rin sila sumampalataya. Hindi ito nagpadala sa kanila sa katotohanan o dili kaya sa katwiran, kundi nagmatigas. Ayun ang problema. So wala na pong problema doon sa katwiran. Nandyan ang katwiran. Ang problema, kahit katwiran na, hindi pa sumusunod, kinukontra pa. Diyan po ang sinabi rito. May mga taong ganyan. Sana hindi po tayo kasama nila. Kasi mga kapatid, wala pong kapupuntahan ang ganitong mga tao. Naalala nyo mga kapatid yung kwento na kung saan pinaalis na ng Paraon yung mga Israelita? Di ba sa huling yugto, hinabol pa rin nila para mabawi pa rin yung alipin nila na pinalaya na ng Panginoon. Ano nangyari? Nalunod sila sa ilog, sa dagat mga kapatid na pula. Red Sea mga kapatid, kinain sila. Habang sila mga kapatid ay humahabol dun sa pinalaya na nga ng mga alipin ng ating Panginoon mula sa Egypt. For 300 years, binigyan ng kalayaan. Hinahabol pa rin ng mga Egyptian. Ano nangyari sa kanila? Nagtagumpay ba po sila? Ang kakampi ng Panginoon, yun ang nagtagumpay. Ang lumaban sa Panginoon, may parusa. At merong paghuhukom na naghahantay sa kanila. Muling palakpakan po natin ang ating Panginoon. Corrupt minds, sabi ng Bible. Distorted understanding of God's truth. Sa totoo lang mga kapatid, kung titingnan mo ang tao, hindi ibig sabihin meron siyang tunnel. Alam niyo yung tunnel? Yung tenga niya yung merong pinasok na bilog. Ang laki ng butas. Nakakala mo siya dahil ganyan parang, hindi to. Malayo ang puso niya sa Diyos. Hindi mo alam, mananampalataya pala. Hindi mo mapapansin ngayon. Kasi bago pa lang siyang mananampalataya nagawa niya na sa katawan niya yung ganun eh. Kung di nyo naintindihan yung tenga, di ba linalagyan na hikaw? Yung iba, pinalalakit pa nila yung butas para ipapasok nila yung jewelry na bilog. Kaya pag tisilipin mo, talagang ulagpasan, ang laki ng butas. At doon po sa iba na nagkakamali doon, sa sobrang banat, napuputol pa.
Nasusugatan kaya tinatahi, inaayos para mag-fit yung ano. The point is hindi yung nagpapatatuba sila o nag-i-earrings ba yung mga lalaki, etc. Hindi mo masasabi sa tao ngayon kung sino talaga yung nagmamahal sa katotohanan at handang sumunod sa katwiran kaysa dun sa mga tao na nagbabalat kayo. Kasi meron namang mga bihis talagang kala mo Christian, mas mukhang pastor pa, pero iba po yung ikot ng nangyayari sa kanyang puso. So mga kapatid, make your choice. Kasi binigay na ng Diyos, naghandog na siya sa atin eh. Tanggapin natin yung hinahandog niya. Pangalagaan natin ito. Kasi ito lumang tipan. Ito na yung pangako niya. Tinupad niya sa bagong tipan nung dumating si Kristo. Ang binabanggit dito puro Diyos. Diyos. Ang Diyos magbibigay sa iyo ng pagpapala, hindi ka magbabayad. Ang Diyos ganito, ganyan, etc. Ililigtas ka. Basta magsisi ka. At tinupad niya ito sa bagong tipan. Amen? Pero ang tao may corrupt minds. Alam niyo yung corrupt minds? Na alam niya na yung totoo, pero ayaw niya talaga sumuko. Salamat mga kapatid, hindi po lahat ng tao ganyan. At marami pang depraved thinking at deceitful teaching. Huwag tayo matutukso. Kristiyano ka na. Huwag mong paglaruan yung pagiging mananampalataya mo. Meron kang parameters. Meron kang boundaries. Kung ikaw Christian, meron kang gagawin at ginagawa na hindi ginagawa, mga kapatid, ng mga ordinaryong tao na walang standard sa buhay. No wonder, mga kapatid, again, babanggitin natin, nagsisimula po sa damit. Kung nagdadamit tayo, mga kapatid, maingat po. Ang babae, nagdadamit babae, ang lalaki, nagdadamit lalaki. Brother Milan, hindi ko sasabihin na lalaki nagdadamit ng babae. Hindi ko sasabihin yun. Mga kapatid, kasi yung nasa loob, lumalabas. Kung malinis yung nasa loob, lumalabas. Out of the mouth, the abundance of the heart, the mouth speaketh. So galing sa loob, lumalabas. Kaya sinasabi niya, bakit kayo nagja-judge, pastor? Nakikita mo ba puso ko? Lumalabas naman sa labas yung yung ginagawa mo eh. Nakikita. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. By their fruits you will know them. Kaya kung kayo napapaalalahanan, sabihin mo sa Lord, Lord, salamat! Meron pa nagpapaalala sa akin. Kasi ayaw mo ako mapahamak. Purihin ang Panginoon. Ito po ang maganda sa huli. Ang pangako niya, promise of restoration. Verse 10 to 13. Peace, prosperity, lasting joy awaits those who will align with God or with Jesus Christ. Merong prosperity, may abundansya, may pagpapala na naghihintay. I'm not a prosperity preacher, but ito po ang sabi. Hindi ko ito sinasabi para maging positive lang. Hindi po. Ito po ang sabi. Promise of restoration for every gift beneficiary. Tumanggap ka na ng kaloob galing sa Panginoon, ikaw pa nagtamasa ng abundansya, ng pagpapala, ng paglago at pagyabong. Galing po sa salita ng Diyos yan. Palakpakan natin siya. Pasalamatan natin siya. Hallelujah. Church, Isaiah 53 verse 5. Ito po ang sabi rito. But He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him, and with His stripes we are healed. Talking about the Lord Jesus suffering death on the cross of Calvary. Sa Tagalog, mga kapatid, ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa ating kasamaan. Ang parusa tungkol sa ating kapayapaan ay nasa Kanya. At sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling tayo.
Church, you want to make that verse in the Old Testament the most important verse in your life, or the most important book in the Old Testament. Today, personalize the verse. Ano, Pastor? Gawin mong personal yung versikulo na yon. Eto gawin mo. Yung our o yung ating pagsalangsang, gawin mong aking pagsalangsang. Magugulat ka, yung bersikulo na ordinaryo lang, na nagsasabi ito'y kaligtasan natin, hindi lang para sa lahat, kundi para mismo sa iyo. Kaya personalin mo. Ganito gawin mo. But He was wounded for my transgression. He was bruised for my iniquities. The chastisement of my peace was upon Him, and by His stripes I am healed. Para sa atin yan eh. Hindi siya general. Yes, para sa atin, specifically sa iyo. So make it personal, church. Tagalog, ngunit siya'y nasugatan dahil sa aking pagsalangsang. Siya'y nabugbog dahil sa aking kasamaan. Ang parusa ng tungkol sa aking kapayapaan ay nasa Kanya, at sa pamamagitan ng Kanyang mga latay ay nagsigaling o gumaling ako. Church, 1 Peter 3:18, mga kapatid, ito po ang sabi. For Christ also hath once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. Sapagkat si Kristo man ay nagbata rin minsan, dahil sa mga kasalanan, ang matuwid dahil sa hindi matuwid. So siya'y kapalit nung di matuwid, siya yung matuwid. Upang tayo'y madala niya sa Diyos. Siyang pinatay sa laman, ngunit binuhay ng Espiritu. Buhay ang iyong pananampalataya. Have you received God's generous offer? Pastor, tinanggap ko na. Kung tinanggap mo na, kailangan wag ito mawaglit. Kailangan ito'y manatiling sariwa, buhay. At nai-apply natin. At hindi lang tayo ang meron nito. Pagsabi mo, paalam mo sa mga tao ring nangangailangan. Ano raw? Kayong nauuhaw. Kayo raw, mga kapatid, nagugutom. Bibigyan ng pagkain ng Panginoon. Walang babayaran. Kaya interesado tayo eh. Libre. Yung pala, kaligtasan. Yung pala, yung uhaw, mga kapatid, na espiritual. Na kahit anong pag-inom mo ng mga mamahaling mga alak na nakakalasing, mga kapatid, walang silbi. Nagkagastos-gastos ka lang at naging kahihiyan ka pa doon sa lugar na kung saan doon ka nakatira. At anong nangyari sa iyo? Wala kang pag-asa. Pero ito ang offer ng Lord para sa lahat. Para sa mga lahat na uhaw, nagugutom. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Anong sabi? They are new every morning. Bago palagi ang ating tinatamasa sa Panginoon. Nadapa ka, bagong pag-asa, bagong simula, binibigyan ka ng Panginoon. Don't commit the same mistake again. Stand up and start living for me. Ganyan kaganda
ang layunin ng Panginoon. There is a call for abundance. There is a call for repentance. There is a emphasis in God's ways in our life. And in the end, if we align ourselves to God, blessings, prosperity, knowledge, and wisdom is for us, for the taking. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord.